Nang si Moses at ang mga Hudyo ay naglakbay sa disyerto upang hanapin ang lupang ipinangako sa kanilang Diyos. Marami silang problema ang hinarap. Nagsimula silang magduda sa Panginoon. 40 taon silang naglakbay sa disyerto upang makita ang lupang ipinangako. Uy, Budoy, magmano ka kay Mang Andres, bilisan mo. Andres. Kawang ka ng Diyos, Budoy. O Edna, ang itay mo. Masama daw pong pakiramdam eh. Naku, tagal ko nang naririnig yan. Pagpupunta sa simbahan, paratit nagkakasakit. Kumusta ang tanim niyo? Naku, kaya nga po yata nagkasakit eh. Nalulot po yung ibang palay sa sobrang dami ng tubig nitong nagdaang bagyo. Sabihin mo sa kanya, pinapaayos ko ng mga papeles para mailipot ang lupa sa pangalan niya nang matuwa naman siya. Puntahan niya kamo ko sa bahay sa susunod na Biyernes. Mag-uusap kami. Maraming salamat po, Mang Andres. Salamat po. Maraming salamat po, Mang Andres. Ang bait po sa amin. Totoo ba ito sinasabi niya? Yun ho yung nadinig naming lahat, tay. Tay, mag-uusap daw ho kayo. Gusto na nga raw niya ayusin yung papeles eh. Kasi gusto niyang malipat yung lupa sa pangalan niyo. Di ba ang saya nun, Tay? Matagal-tagal na rin natin sinasaka ang lupang to. Dito namatay ang lolo at lola niyo. May maiiwan na rin ako sa inyo at sa apo ko pag wala na ako. Sus? Ay, naku, Tay. Kumain na nga muna tayo. Mamaya ka na po magdrama. Halika na. Ruben, tayo na. Tay! Tulungan niyo nga po ako dito sa mansyon ko. O bakit? Ano bang problema na itong mansyon mo? Hindi ko po kasi mapatay yung dingding eh. Pinako ko na nga po oh. Nako, kulang yung poste mo eh. Itusok mo muna to. Hawakan mo yung dingding, ha? Tay, ano po ba ang pinaka-importanteng parte pagka gumagawa kayo ng bahay? Ang poste po ba? Lahat naman ng parte ng bahay, importante. Pero kung papipiliin mo ako, siguro yung bubong. Bubong po? Dahil kahit na anong mangyari, pumagyo, umaraw, o kumidlat, basta matibay yung bubungan mo, wala kang problema. Oo nga no. O yan, tatayo na yan. Pwede na ako mag-asawa, Tay. May bahay na ako eh. At sino naman nakasawahin mo, Aber? E di hahanap po. Ikaw talaga. Mamaya marinig ka ng nanay mo, magpromentado na naman yun. Ka na, buti pa kumain na muna tayo doon, ha? Ka na. Ang gutom ka na ba? Engineer, may leak yung tubo sa pantry namin eh. Hindi mo yung nakaasikaso eh. Okay. Papupuntahin ko si Teddy mamaya. Sige, thank you po. Ruben, matagal ka pa ba dyan? Tapos na ako, sir! Dumaan ka sa opisina mamaya pagkatapos mo dyan. Oo.
Hinihintay na lang namin ang materialis, Mayor. Pag dumating yon, pwede na naming umpisahan ang paghuhukay. Yes, Mayor. No problem. Bye-bye po. Ay, ang daming projects. Wala namang budget. Pasensya ka na, Ruben. Alam kong ipinangako ko sa iyo ang item sa carpentry. Bakit may problema ko ba sa trabaho ko? Umaasa ko kasi yung pamilya ko na mariregular ako eh. Sa ating dalawa na lang ito, Ruben. Tao ni Mayor ang ilalagay niya sa item mo. Ikaw kasi, tumulong ka pang mangampanya sa kalaban ni Mayor nung eleksyon. Alam mo namang hindi mananalo yun. Tali ako. Wala akong magawa. Tignan niyo po, oh. Nanalo po ako ng paraffol ni Teacher Aida sa school. Laki naman libro niyan. Dictionary po yan, Tay. Yan lang yata ako nakakita ng gantong parapol ah. Patingin nga. Dictionary? Marami pong words dyan, Tay. Sabi ni teacher, pag-memorize daw ako ng isang salita kada araw. Tapos, pagka naubos ko lahat ng word dyan, henyo na ako. Oo, anak ko talaga. Anak, magbihis ka na, ha? Sige na. O, ano nangyari dyan? Patingin. Wala na ako sa munisipyo. Ibinigay na sa iba yung item na ina-applyan ko eh. Anong gagawin mo ngayon? Nag-text si Chu Manuel eh. Kailangan daw ng amo niya ng caretaker sa Maynila. Sa Maynila? 6 o 8 buwan lang naman. Uuwi rin ako dito kapag nakaluwag. Sayang din yun. Siguradong sweldo na. Okay, so naman nandito ako. Kapag bumagyo, tutunga na naman tayong lahat sa gutom. Sige na. Sige, mag-ingat ka, ha? Huwag kang magpapagutom doon. Baka sikmurain ka na naman. Tay, pagdala mo kami lagi ng load, para lagi ka namin ka-text. Basta dapat pag uwi ko, henyo ka na ha. Sige na.
Tine-text ko po lahat ng memorize ko ng bagong word para dalawa po tayong henyo. Bye-bye, Tay! Bye-bye, Tay! Bye-bye, Tay! Bye-bye, Tay! Bye-bye, Tay! Bye-bye, Tay! Ay, budali ka nga dito! Bye-bye, Tay! Bye-bye, Tay! Ano, halika na nga? Ibalik mo kami sa trabaho! Hustisya! Sa napagtanggal sa atin! Hustisya! Paano na ang nagawag tinanggal? Sa walang bawasan mo naman yan para kunin ko na lahat. Nga, sige na. Kami na. Sana mag-200. O, bakit pa? Bukod sa nito, par. Ba't ka na, bilis? Supot mo sarili mo, puta ka. Takin ako sa ng supot. Kaloka ka? Bisa mo na. O, ito na. Salamat. Sa'yo. Ay, nako. Tumahimik ka. Paggabi lang. Ah! Etang! Puta! Gago ka! Basta! Paring Ruben! Ba't nandito ka na? Eh, pinaluwas ako ni Chumanuel eh. Sabi ko dito muna ako tutuloy. Oh, Kay, Be. Ano na naman? Paring Ruben. Sino? Pinsan ko, paring Ruben. Basta. Buti. Pipeto. Pinsan, nag-text ako sa'yo ah. Agam ba? Oo. Eh, kasi mainsan ano eh. Cellphone ko, made in China. Nasira. Alam naman mga made in China, di ba? Parang virgin. Konting bagsak lang, warak na. Gamit nga lang ako sa SIM niyan si Kang. Halika, pasok ka! Nice, si Ruben. Instant ko. Ilang araw po. Sweater niya si Cho Manuel, ah. Ano, yaman-yaman ng boss niya. Saan nakapunta eh. Saan ba itong lugar na pinagsasabi mo? Babantayan mo ko? Quezon City din daw yung address. Sa Gilmore. Gilmore! Alam ko yan. Napapadaan ako pag pupunta ako doon sa National Children's Hospital. Uy, etang. Oh. Pabuhat naman to. Pusin ko lang yung niluluto ko. Yun na. Oh, bebe. Oh, ganti. Oo, di na. Oo, ayan. Oo, tana, ha? Mabait naman ito eh. Minsan, ha? Pag nagpabinyag ako dito kay Juniora, ikaw, Ninong. Mukhang seryoso ka dyan sa pagiging padre de pamilya mo ah. Tangin na naman. Eh, kasi naman, itong si Ikang, ang mama niya, nabuntis ng customer sa video kaya pag makaawa sa akin, di pinagbigyan ko. Di ba ano, bebe? O, naawa ko eh. Ayos lang naman. May instant family ka, di ba? O, katulad yan, nabiyanan ako, inutil. Ayan, mga bayaw ko. Instant. Inutil din. Yan, si Christy, mabait yan.
Pero may pagka-retarded, kaya inutil din. Ina mo ka, pamilya ko yung binabalahura mo, ha? Labing lang naman, Bebs. Ay, labing yung mukha mo yan. Ay, kiss kita dyan. Uy! Stoy! Di ba may sandaan ako sa'yo? Bili mo ng empe. Isang bote dyan kay Aling Sanda. Bisa mo. Ay na, ang sukli ko yan. Ang sukli-sukli. Sukli ang katantadyak. Gusto mo? Tangan to. Ano ko, item? Sumusukan pera? Uy. Ako naman. Uy, bisa mo lamok dun sa labas. Sasapakin kita. Huwag na. Oh, dito ka na. Ay, sige po. Salamat. Ay, makakatulog din ang membeng. Ano siya sa loob? Si Mang Manuel? Uli ka. Salamat po. Sige, uli ka lang doon. Ben! Gusto ka na? Mabuti naman po. Yung apo ko, malaki na? Piloso po na ho. Third honor nga po sa klase nila eh. Uy, dapat yata makapasyal-pasyal ako minsan sa inyo. Alika, nandito si Atty. Medina. Siya yung abogado ng pamilya. Atty., si Ruben po, pamangking ko. Sige, maupo kayo. Maupo ka, Ruben. Pamangkin ka daw ni Manuel? Opo, yung tatay ko po, magkapatid po sila. So galing ka pang Zambales niyan? Ah, hindi po. Sa Quezon po. Taga doon po kasi yung napangasawa ko. May mga anak? Isa lang po. Mahirap po kasi yung buhay. Mabuti yan. Mabait po yan si Ruben. Halos ako na po ang nagpalaki dito eh. Simula nung namatay yung kapatid ko. Mag-isang anak lang po siya. Sumasama po sa akin sa pagkakarpentero kaya natuto na rin. Marunong po ito. Basta po may gamit lang ho. Kaya ko naman pong gawin kahit na ano. Hindi mo kailangan problemahin ang carpentry job kasi merong gagawang contractor si Mrs. Abansenya niyan. Ang kailangan mong gawin ay bantayan at alagaan ang bahay at higit kailanman hindi ka pa pwedeng gumalaw ng kahit na ano dito. Kung may problema, itawag mo sa Tio Manuel mo, siyang tatawag sa akin o kay Mrs. Abansenya. Opo. Ruben, ito yung susi dito ha. Lahat nandito na. Ang problema, pinagsama-sama nung dating katiwala. Kaya ilan lang dito yung kabisado ko. Ikaw na ang bahala. Opo, Chong. Iisa-isahin ko na lang po. Sige, basta ingatan mo lang ha. Baka may mawala dito. Manuel, Tony. ayos muna ako. Ikaw na bahala kay Ruben. Sige po, iikot ko lang po siya dito sa bahay. Sige. Chong, napakalaki pala ng bahay na to, no? Sabi mo ba?
lagi mo lang lilinisin, Ruben. Yung sa labas palagi. Pero itong bahay, dito sa loob, kahit isang kwarto lang sa isang araw, tama na yun. Ang importante, lagi mo lang titignan. Lalo na kapag umuulan at saka mga bagyo. Ito. Ito yung isang kwarto. Paminsan-minsan, kapag maganda yung panahon, buksan mo yung mga bintana, kahit isang oras lang. Hirap kasi yung nakukulog yung hangin dito eh. Tara, may papakita pa ako sa iyo. Ito yung tore, papunta sa bubong. Tapos, itong dalawang kwarto na to, bilin ni ma'am na magbubuksan niya. Kaya huwag mong gagalawin. Hindi ka, dito tayo sa master's bedroom. Saan ba yan? Eto, pwede mo nang unahin ito. Yung mga gamit na yan, gusto na ni ma'am na ipatapon. Yung iba kasi dito, halos nabasa na ng ulan. Pero tingnan mo rin. Kasi baka may mapakinabangan pa dyan. Sayang naman. Di ba? Chong, meron mo bang multo dito? Maswerte ka kapag nakita mo yung multo ng dating presidente. Presidente po yung dati nakatira dito. Sino po? Si Marcos po ba? Hindi. Bahay ito ni Manuel Quezon noon. Dito siya nakatira sandali, pero yung anak niya yung nagtagal dito. Ito yung kwarto niya. Dito siya naratay noon sa TV. Nagka-TV si Manuel Quezon? Hindi ba sakit lang na mahihirap yun? Noong unang araw, pang mayaman din yung sakit na TV. Kaya, yun. Pero huwag kang mag-alala. Ang importante, wala dito yung multo niya. Dahil hindi naman siya dito namatay. At tara, tayo doon sa kabila. Papakita ko sa iyo yung labas ng bahay naman. Dahil unang gabi mo rito, dito tayo kakain. Para mukhang VIP. Gano'n kayo katagal dito, Kuya Gimo? 2 taon siguro. Dati akong na-assign dun sa kondo. Putik, benteng palapag. Daming tao. Sakit sa ulo. Nagreklamo ako. Sabi ko, na-high blood ako eh. Ayun, inassign ako dito. Putik, wala namang katao-tao dito. Pero hindi na ako nagreklamo. Baka sa susunod, sa sementeryo na ako i-assign. Malungkutin ka ba? Kaya naman nung magtiis. Kasi, tayong dalawa lang dito mag-uusap-usap. Yung karelyebo ko sa umaga, sa plato yun eh. Tamad ba makiusap sa tao?
Palagay ko, hindi naman magtatagal tong bahay na to. Di ba, binibenta ko ito? Ang problema ay kung mabibenta. Kasi alam ko, hinahabol ito ng gobyerno ng Quezon City. Bakit ho? Ano daw ito? Ancestral home. Dating presidente ng Pilipinas ang nakatira dito. Kaya may historical value daw. Pag binili kasi ito ng iba, tatanggalin natin ito, gigibain, tatayo ng bago. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng lupa na ito? Milyon ho siguro to? Hindi lang milyon. 100 million. Alam mo ba kung gaano kalaki yung 100 million? Di 100 million? Namnamin mo yung kinakain mo at tayo nakatungtong sa lupang higit pa siguro 100 million ang halaga. Gaano kaya katagal bibilangin yung 100 million? Kung ako may ganong kalaking halaga, di na ako yayabangan ng buwakan ng payaw ko. Dinala lang yung anak niya sa Enchanted Kingdom iniinggit na yung kambal ko. Kambal ho pala yung anak ninyo? Ito. May ano lang, layo mo Tuloy, akong kinukulit ng mga bata pumunta sa Enchanted Kingdom. Kung ako may 100 million, buong linggo, doon sila sa Enchanted Kingdom. Ika, kung 100 million, hindi dadalhin ko na ng pamilya ko sa Disneyland. Mamamatay sa inggit yung bayaw ko. Sama ako. Diyan ka lang. Yabang mo
Oo, mukhang ngayon lang yung tumulo sa sahig. Pero yung kisame, Chong, may marka na. Paligay ko, doon naiipon yung tubig eh. Sige, Ruben. Pupuntahin ko dyan yung kausap na ng kontraktor. O sige, salamat. Paalam niyo sa akin kaagad. Ayos na to. Obserbahan mo lang pag umulan uli. Salamat po. Ayos na.
Kuya Gimo! Oh, Ruben. Papatanggalan ng antok. Marunong ka ba nito? Sige nga, yan natin. Uy! 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 Ayoko na. Oh. Tampo ka yata, Kuya Gimo ah. Ang galing mo pala eh. Pinagbigyan lang kita. Kanina pa ako dyan eh. Pagod na ako. Nagising na ako dun sa putik na panaginip ko. Binangungot kayo? Panaginipan ko, kasama daw kami ni Manny Pacquiao at ni Willie Revillame. Tapos naglabas sila ng 100 million. Naglabas din daw ako ng 100 million. Meron daw ako. Sayang, hindi totoo. Pero alam ko signos yun. Makataya nga bukas sa loto. Kuya Gimo, pag nanalo kayo, huwag niyo ako kalimutan. Kunin niyo na akong alalay o kaya bodyguard. Ayos ka, bata. Mukha namang mabait ka at mapagkatiwalaan. Bakit hindi kayo humingi ng basbas kay Presidente? Si Presidente Quezon kaya? Naging presidente ba siya dahil mayaman siya? O yumaman siya dahil naging presidente siya? Seryoso bang tanong yan? Mukha ba ako nagpapatawa? Ha? Ha? Mukha ba? Oh, saan ka pupunta? Magra-rounds pa ako. Wala kang kwentang kausap. Bukas, makikita mong dunk ko na parang LeBron James. Magpapalag lang po ng mga bisita, ma'am. Andiyan ba si Ruben? Good morning po, ma'am. Mga property inspector sila ng Quezon City. Andito sila para inspeksyonin itong bahay. Nasusi na sa'yo? Ma'am? Pwede ba kami mag-roll? Sure. Si Ruben, siya ang caretaker ng property na ito. If you follow me, I'll give you a guided tour. As you probably noticed from the outside, this property covers a whole block of Gilmore between 7th and 8th Street. All in all, this has a total land area of 3,678 square meters. Okay, itong dalawang structures na to were renovated much later. Itong two-story na to, this was built for office and storage area. Ito naman, this was constructed for recreational hall. Both were constructed sometime in the 70s, if I'm not mistaken. Okay, let's go. All right, this is the pool area. Since lumipat na ng Alabang si Mrs. Abansenia, this pool has been newly tiled. Abo ba ni President Quezon si Mrs. Abansenia? No, she is actually the youngest daughter
of the late President Quezon. Is she the only surviving daughter of former President Quezon? Yes, and she's somewhere in her 90s now. Ay, Ruben, sunod ka. Ano nangyari dyan? Pasensya na ho, mama. Nagtulog ko ho yung lock eh. Kailangan mong puwersahin. Eh, ba't hindi mo tinawag kay Manuel para naayos yan? Tinawag ko na po. Naman, kung kailan tayo may bisita, saka magaganyan. Ma'am, natulungan na po tayo, ha? Ah. Okay. Okay na? This is the main house of the property. Kung makikita ninyo, ito ang colonial type of architecture nung araw. I think this was built sometime in the 1920s. Let's go. Okay na? Sige. Okay. All right. Okay, well, the president stayed here before World War II. This was the place where he was trying to recuperate from tuberculosis. This is where he stayed. Anong year ba nangyari? Oh, that was in 1939 or 1940. Kasi Quezon City was established and named after him in 1939. Matter of fact, he was also acting mayor of the city for a short while bago nag-take over si Tomas Morato. Yeah, is it true that the family is selling this property to a private real estate company? Well, the family and heirs would like to keep that matter private. Suffice to say, that's the reason why we are in touch with the city officials. Kaya nga kayo nandito eh. Pero if you're going to ask me anything about that, I'm sorry to say, I'd rather have no comment about that. Yes, ma'am. Okay. Let's go. Ruben! Ano ba, kung kailan may bisita, saka ka naman nagwawalis? Ito ang master's bedroom. Tingnan mo how big it is. Grabe, napakalaki talaga. Oo. You know what? The condominiums nowadays, this is even bigger. Ma'am, kailangan po ba talaga akong interviewin dito? Oo naman, Ruben, kasi ikaw ang caretaker dito. Ayaw mo ba yun makikita ka sa TV? Pwede ko po bang batiin yung asawa ko tsaka yung anak ko? Documentary to. Kung gusto mo, pwede naman kita ipasok sa Itbulaga. Okay, ready ka na, ha? Sige, upo ka na, Ruben. Sabihin mo na lang kung anong name mo, ang edad, taga saan ka, at sabihin mo na rin kung anong trabaho mo dito. Ako po si Ruben Manalo, 32 anyos, tubong Sambales po. So, caretaker ka dito? Opo. Gaano ka nakatagal dito? Wala pa pong isang buwan. Iniwan ko po yung pamilya ko sa Quezon. Mabuti nga po't nakakuha ko dito eh. Mag-isa ka lang dito? May kasama po akong guard. I mean, mag-isa ka lang caretaker? Opo. So ano bang pakiramdam, Ruben, na iniwan ang pamilya sa probinsya para lang mag-alaga ng isang bahay na wala namang nakatira dito? Ayos lang naman po. Mabuti nga po't may trabaho ako. Kahit pa paano may sweldo at nakapagpadala na nga po ako ng pera sa pamilya ko ng 1 linggo eh. Okay lang ba sa'yo na manirahan sa ganitong wala namang tao? Tao din naman po yung guard. Oo nga naman, sorry ah. Pero Ruben, alam mo ba na itong bahay na to dito dating nakatira si Pangulong Manuel Quezon? Dito ko na lang po nalaman, ma'am. Kilala mo ba si Manuel Quezon? Opo. Siya po yung sa school dati, yung sa linggo ng... Siya po yung ama ng linggo ng wika, tsaka naging presidente po siya.
Siya ang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung ano ba ang alam mo sa Commonwealth? Ako, ma'am. Absent po yata ako nung tinuro sa amin yan nun. Sige, explain ko na lang sa'yo. Sige po. Ganito yon. Ang Commonwealth was a government under America. After tayo tulungan ng bansang Amerika para palayasin ang mga Espanyol, binigyan pa rin nila tayo ng chance para i-manage natin ang Pilipinas. Pero, under pa rin tayo ng Amerika. Parang ganito lang yon. Kunwari, ikaw ang boss dito. Ikaw ang caretaker. Pero meron talagang boss dito. Yung may-ari ng bahay na nakatira dito. Parang ganun yung Commonwealth government. Parang yung mga magsasaka po sa probinsya. Yeah. Si President Quezon, pinaglaban niya talaga ang Pilipinas para maging independent tayo. Dahil lang argumento niya, ang sabi niya, mas gugustuhin pa niya ang Pilipinas na patakbuhin ng impyerno ng mga Pinoy kesa naman patakbuhin ng parang langit ng Amerika. Dahil ang sabi niya, kahit daw gaano kasama ang takbo ng gobyerno natin, pwede pa rin itong baguhin. Sinabi niya yun? Meron ka bang opinion tungkol dun sa sinabi ni Manuel Quezon? Ako, ma'am. No comment na lang po ako dyan. Sige, ganito na lang, Ruben. Kukunan ka na lang namin ng mga seat nurse. Kunyari, naglilinis ka o kaya nagtatrabaho ka. Pwede? Sige po. Cut. Ruben, pag ako nagka 100 million, bibili ako ng TV na kasing laki ng dingding. Oo. Wala ka na bang ibang bukang bibig? Kundi yung 100 million na yan? Anong problema mo, ha? Kakaya. Ngayon lang ako na-interview sa TV. Oh. Tapos, wala pa akong kaalam-alam sa mga tinatanong nila sa akin. Ano ba tinanong na sa'yo? Tukol kay Quezon, tsaka sa Commonwealth. Ayos lang yun, Ruben. Hindi na nagugulat ang mga yan pag wala tayong alam tungkol sa mga bagay na ganyan. Siguro nga himatayin ng mga yun pag may alam kang sagot sa mga tanong nila. Yun na nga eh. Ganito na nga tayo kababa. Wala pa tayong alam. Masarap paging bobo. Dahil kahit anuman ang mga pagkakamali mo, patatawarin ka. Sasabihin ng mga tao, hayaan mo na yan, bobo yan eh. Gusto mo mag-100 million pero ayaw mong tumalino? Oy, marunong akong tumaya sa loto, ha? Oh! Ha! Ayos, oh! Nakita mo na? Hindi naman ako masyadong kabubuan, ano? Ayan ang ebidensya, oh, ng talino ko.
fellow countrymen, the government which we are inaugurating. Lalim naman English nito. Budoy, nag-text na naman ang tatay mo. Ano pong sabi, Nay? Ewan ko ba? Ang daming pinapahanap na salita sa'yo. Tignan mo nga. Anak, ipakihanap kung ano ang ibig sabihin ng salitang inaugurate. I'd rather have a country run like hell by the Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Because however bad the Filipino government might be, we can always change it.
Papatungan mo ulit ito ng silan? Hindi, tuklapin mo na yan. Baka hindi lang magandang pagkakalagay. Kuya, sinilip ko kasi yung kisame doon sa baba. Palagay ko dito lumulata yung tulo eh. Kuya, trabaho namin to. Obserbahan mo muna pag tumulo ulit. Tawagan mo na lang kami. Nay! Baka si Tay yan! Ano ba yung tatay mo? Bakit ang dami-daming salitang pinapahanap sa'yo? Baka nagpapakahenyo rin yata, Nay. Ay, ano yun? Dalawa kaming henyo. Sus! Sabihin mo sa kanya wala na si Mang Andres, ha? Sabihin ko po, patay na. Itong batang to, huwag naman masyadong brutal. Basta sabihin mo sa kanya wala na siya. Alam na niya yun. Tsaka sabihin mo, punta na lang tayo sa lamay mamaya. Tsaka sabihin mo, huwag siya masyadong papagutom, ha? Baka mamaya sikmurain na naman yun. Ang haba naman nun. Tay, Magandang araw ho, Pangolding. Magandang araw naman. Pangolding, baka pwede makahingi ng donasyon. Kahit ilang sako lang. Pasensya na kayo mga kasama, medyo mahina ang ani namin ngayon eh. Eh di kung ano yung natira nyo dyan, konti lang naman eh. Humihingi ka ba o namemwersa? Tay, ako na pong gahala dito. May konti pang natitira sa kamalig. Sumunod kayo sa akin. Meron naman pala eh. Ah. Ano yan? Made in China? Hindi ko po alam. Patingin? Nagte-text pa po ako kay Itay. Sige, send mo na. Nay! Yung cellphone natin! Dala nung mama! Hayaan mo na, anak. Cellphone namin yan! Baka mag-text si Itay. Paano ko po ba sasagot? Kikitawag na lang tayo sa ninang mo, ha? Hindi naman rebelde ba yan eh. May mga kasong kriminal kayo nagtatago sa bundok. Iwa kunwari ng kilusan, mga utang ina mga yan. Anong sinabi ni Itay? Gusto na nga magwala, pinipigilan ko lang. Kesa naman maperwisyo pa tayo. Nung nakaraang buwan nga, sinunog yung kamalig ni Namang Atong dahil ayaw magbigay. Punta mo si Lisa sa munisipyo. Yung kapatid niya nagbibenta ng cellphone. Kukuha tayo ng hulugan. Sabihin mo ako. Kahit yung mura lang. Kung huwag na lang kaya muna, Ruben, para naman makaipon ka dyan. Hayaan mo na. Sigurado mangungulit yung anak mo. Tsaka, mawawala na ako ng ka-textmate. Ay, ako naman. Eto anak mo. Ano na yan, Tay? Wala na kaming cellphone. Sama mo, inay mo kay Ate Lisa.
kukuha tayo ng cellphone, ha? Yay! Salamat, Tay, ah! Huwag po kayong mag-alala, Tay. Tatago ko po ng mabuti bago ko pong cellphone para hindi na po manakaw. Oo, ingatan mo, ha? Kung hindi, mawawalan ako ng dictionary. Pinapatanong nga po ni Nay, bakit ang dami niyo daw words na tinatanong? Tay, nag-aaral ba kayo dyan? Parang ganun. Anong inaaral niyo dyan, Tay? Abuga siya? Kasi ang lalalim ng mga salitang pinapahanap niyo sa akin eh. Sabi ni Nay, pangarap niyo daw noon maging abogado. Ano ka ba? Matanda na ako para mag-abuga siya. Ikaw na lang yun. Bagay ka maging abogado, ha? Bata pa naman kayo, Itay. Gusto niyo, hintayin niyo ako. Tapos, sabay tayo mag-aral ng abuga siya. Para classmate tayo. Hoy, hoy, hoy. Ano ba yung pinag-uusapan nyo dyan? Akin na nga yan. Ruben, ano ba yung abogasya na yan, ha? Wala. Yung anak mo kasi kung ano-ano iniisip, eh. Ruben, ha? Baka naman mamaya may babae ka ng pinapasikatan dyan kaya kung ano-ano inaaral mo. Edna, kausap ko dito, gwardya, sahig at mga dingding. Sinasabi ko lang. Iba na babae ngayon. Sila na lumalapit pag nahahayok. Edna, narinig ko ba yung sarili mo? Huwag ka mag-alala. Kapag may babaeng nahayok sa akin, tatakbo ka agad ako. O sige na, kung ano-ano na pinag-uusapan natin dito eh. Basta kapag nakuha ko na yung bagong telepono, ite-text ko sa'yo yung bagong number, ha? Oh, mag-iingat kayo dyan, ha? Ikaw din, ha? O sige na, kumain ka sa tamang oras. Sige, bye-bye. Bye-bye, Tay. Sige, mag-iingat kayo dyan. Nay, ano po ba ibig sabihin ng nakakayok? I was born a poor man, the son of a school teacher in one of the smallest towns in the Philippines, Baler. My father saved as much as he could from his meager salary with which to give me an education. At the age of 9, I was brought by my father to Manila and began my secondary education at the San Juan de Letran College. The house was located in Paco, too far from the walled city for him who could only use his own feet as a means of transportation. My classes started at 7 o'clock in the morning and I had to get up very early to reach my classes on time. Again, this impaired my health. Wow! Seryoso yan? Gusto mo talagang tumalino? Hindi. Magbabasa lang ako sa buhay ni Presidente. Mag-midnight snack muna tayo. Siya nga pala. Oh. Alam ko na yung sagot dun sa tinatanong mo. Alin? Mahirap lang pala yung pamilya ni Quezon eh. Ang bata siya. Pareho nga kami. Sakitin din pala siya ng bata. Oh. Bakit ikaw? Ganun din? Sakitin din? Oo. Eh, mahina baga ako nung elementary ako eh. Tawag nga ng mga klase ko sa akin, Ben TV. Ha? Eh, paano? Ubo ko ng ubo. Putik mo ka mamaya, ni TV ka pa. Nakakahawa yun. Wala na yun. Paano dati eh, layo ng lalakad namin sa Zambales, papuntang eskwela. Lagi pa ako natutuyuan ng pawis. Gaano ba kalayo yung nilalakad yun? 10 kilometro. Talaga magkaka-TV ka. Until I graduated as AB with the highest honors. By this time, the savings of my father had all been spent on my education. He owed money and simply told me I had to stop my studies unless
I could work my way through university education. I came to Manila and spoke to my Dominican professor and told them of my situation. I wanted to be a lawyer but could not pay for my expenses. They secured a position for me as one of the helpers in the University of Santo Tomas with room and board and free tuition. Thus, I was able to take up the study of law. Buti ba, mamaya ka na magbasa. Bakit naman? Eh, wala akong kausap eh. Ano naman pag-uusapan natin? Ewan. Si Quezon na naman ba yung binabasa mo? Oo. Madrama pala yung buhay nito, no? Lahat naman tayo, madrama ang buhay eh. Ako nga eh. Tagal na ako nagsusulat sa maalala mo kaya para maisang buhay yung mga kwento ko. May kwenta naman ba yung mga kwento mo? Loko to ah. Wala kang galang ah. Ito naman, no, masyado sensitive. Eh kung gusto mo, padramahan tayo ng buhay eh. Ako, oh. Yung mga magulang ko noon, dyan sa Tondo, muntik na nila akong ibenta sa Bombay para lang pambayad ng utang. Iyak ako nang iyak nun. Sabi ko, Nay, huwag niyo na akong ibenta para pambayad ng utang ninyo. Magtatrabaho na lang ako. Yan. 12 anyos, nagtatrabaho na ako. Titinda ako ng sigarilyo dyan sa kalye. Eh ikaw, ilang taong ka nagsimula magtrabaho sa buhay? Siyam na taong gulang ako nung simula akong magtrabaho. Hukom lang ako eh. Matay kasi yung nanay at tatay ko noon eh. Nalunod yung sinasakyan nilang lancha papuntang Cebu. Eh may kumuha naman sa akin factory ng sardinas. Oh. Yun, kinukulong naman kami sa bodega. Ilang bata rin yung kasama ko dun. Tapos kapag nagreklamo ka, bugbog, sarado kaming lahat. Mabuti nga't natabos ako ni Chumanuel dun eh. Gawa mo lang yung kwentong yan eh. Ba't naman ako mag-iimbento ng kwento? Kung ko sa'yo. Basta ka na nga lang dyan. Before finishing my law course, the revolution came. And soon after the hostilities between American and Filipino forces had started, I joined the Filipino Army and took part in the war. I remained in the field until all organized resistance to the authority of the United States had been wiped out. I came to Manila penniless and sick, was put and kept in prison by the United States Army for 6 months. After my release from prison, I stayed in the house of the Alberts, who had become my good friends during the revolution.
With them, I stayed without paying for my room and board for some time. Ang galing talaga ni Quezon, ano? Biruin nyo, kahit na may sakit siya, walang pera, nakapagtapos ng abogasya, nakapasa ng bar, naging magaling pang abogado. Eh, ano ngayon ang ibig mong sabihin? Magkapareho ka ng buhay. Doon lang kami nagkaiba. Siya kasi hindi sumuko eh. Pero sigurado, kung nagtyaga lang ako, malamang may natapos din ako. Ay, nauuhaw na ako. Halika na. Alam niyo bang matanda na pala si Quezon nung natuto siya mag-English? Ay, naku. Nakaburing ka na bata, ha? Wala ka nang bukang bibig kundi si Quezon. Quezon dito, Quezon doon, Quezon dyan. Pag ako nagka 100 million, ibibili kita ng kausap. Kapag kayo nagka 100 million, kayong bumili ng kausap. Oy. Oy! Wala kang galang sa matanda, ha? O baka naman ang laki-laki na nang nagagastos mo sa kalulod mo. Edna naman, ito na nga lang ang bisyo ko dito. Anong gusto mo? Hindi ako magparinig sa inyo. Eh, hindi na nga ako makauwi eh. E paano ka naman makakaipon ng pamasahe mo pa uwi? Kung nauubos mo naman ng pera mo sa kalulod tsaka sa kakatawag. Ngayon na nga lang ako tumawag. Awahin mo pa ako. Hindi ka man lang natuwa na narinig mo yung boses ko? Mas matutuwa ako kapag nandito ka na. O, eto anak mo, kausapin mo. Ayan o. Tay, nag-away ba kayo ni Nay? Hindi, wala yun. Akala niya kasi makakauwi ako eh. Anong ginagawa mo? Nagbabasa po ng libro namin sa English. Nahirapan nga po ako intindihin yung kwento eh. Balik po ako ng balik sa dictionary. Ang ganito gawin mo kapag nagbabasa ka. Ulitin mo lang. Tapos, kapag alam mo na yung words, isipin mo, nanonood ka ng cartoons. Kasi habang nakikita mo yan, mas naiintindihan mo. Oo nga no, cartoons. Ayos yun, Tay. Ang galing niyo po. Kung paano, text-text na lang tayo, ha? Mamaya, umuusok na yung tenga ng nanay mo dyan. Bye-bye po, Tay. Bye, anak. Ay, wala akong tubig. Gagi mo. Oh, ano yan? Marunong kang magkumpunin ng kung ano-ano, di ba? Oo. Sige nga. Tingnan ko yung talino mo. Kaya mo ba yan? May permiso ba tayo nito? Nakita ko na ito doon sa bodega eh. Doon sa mga itatapon na. Maganda to, ah. Meron ganito lolo ko dati. Paganahin natin. Kain muna tayo. Sige. Ano bang ulam dyan? Presidente, buksan lang po natin yung mga bintana dito, ha?
Para makahinga naman kayo ng maluwag. Yan. Yan natin to. Yan na ba yan? Gumagamas. Gugu. Ayos na ba? Oo, relax lang. Masyado ka excited. Gusto ko na marinig yung boses ni Presidente. Sinasanayban ka na nga ng kaluluwa ni Quezon. Hindi mabuti nga yun, para tumalino naman ako. Talagang gusto maging presidente, ha? Presidente ng fans club ni Quezon. Huwag mo akong i-recruit dyan, ha? Bakit naman? Marami naman siyang ginawa para sa bansa natin. Yun lang. Hindi niya na inabutan yung mga pinaghirapan niya. Ang lungkot kaya nun. Di man namatay siya sa Amerika, hindi man lang niya inabutang naging bansa yung Pilipinas. Sana nga. Hinayaan niya na lang na sakupin tayo ng Amerika. Para dolyar ang pera natin. Malay mo, makapag-asawa pa ako ng blue-eyed na maputi ang balat. O kaya, talagang magkakaroon ako ng 100 million. Huwag ka namang ganyan. Bakit ayaw mo bang maging Pilipino? Ayaw kong maging isang security guard na lubog sa utang. Alam mo, sa tingin ko, si Presidente Quezon, nagsisisi na yan eh. Dahil sa mga nakikita niya sa nangyayari sa gobyerno natin. Sigurado ako. Naglulupasay sa iyak yan. Yan na ba yan? Manuel Luis Quezon. Message to the people. Yeah. Galing talaga ni Kuya Gimo. Dakilang fans ka, ha? Alam mo, andyan naman si Dingdong Dantes, Piolo Pascual, si Robin Padilla. Mga buhay, pwede ka magpa-autograph, magpa-picture. There is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, that the Philippines are your country and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children, until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Your country is a great country. It has a great past and a great future. The Philippines of yesterday are consecrated by the sacrifices of lives and treasure of your patriots, martyrs, and soldiers. The Philippines of today are honored by the wholehearted devotion to its cause of unselfish and courageous statesmen. The Philippines of tomorrow will be the country of plenty, of happiness, and of freedom. The Philippines, with her head raised in the midst of the West Pacific, mistress of her own destiny, holding in her hand the torch of freedom and democracy. A republic of virtuous and righteous men and women, all working together for a better world than the one we have at present.
My fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos. That the Philippines are your country and the only country God has given you. That you must keep it for yourselves, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Your country is a great country. It has a great past and a great future. Mga kapatid, isang paalala lamang po. Mamaya po pagkatapos ng binyagan, manatili tayo sa upuan pero ang paalala lang po sa inyo ay huwag kayong magtutulakan at mag-uunahan lumabas ng kapilya. Hindi totoo yung sinasabing kung sino yung unang sanggol na lumabas sa kapilya ay mabibiyayaan ng marami. Hindi po totoo yun. Hindi po inisip ng ating Panginoon Diyos na gano'n ang mangyari. Hindi po niya ginawang marathon ang binyagang ito at ang biyaya na pagkakaloob niya sa atin, ito ay para sa biyaya nating marami. Maliwanag po Kuya, ayos po ka. Mamaya lamang po ay darating na ang pare, tayo po ay magpapasimula. Nilibigyan kita sa pangalan Angelina Julie, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Vincent, isentro mo si Angelina. Oh, hindi lang din Angelina, oh. First picture mo sa buhay mo, ay, oh. Kasi sayang naman yun. Ay, putang inakin na nga yung batang yan. Puta ka, kasabi na ng ministro, hindi pwede magtulakan eh. Puta, bumalik ka dito, putang ina ka. Siya nga pala pare. Kaya ako regalo sa anak niyo. Meron ako inipit na konti dyan ha. Kaya pagbaladya mo na. Ano kaya? Alam mo, gustong mato kanina. Kita ko t-shirt yung tangin na ganyan. Pinaghirapan niya ng pinsan ko eh. Ano ba to? Pinag-isipan, hindi ka nag-iisip. Uy! Iba naman namin agaran matalo. Ay, Ben naman! Para sa anak mo to. Oo nga, pero kiss mo na. Ano yun naman? Nahuli tayo dun, parang etang ah. Pero hindi, may isa pa eh. Ay, ano yan? Halika nga dito. Eh! Yari yan sa akin, sandali rin lang, mami. Ang sabi mo? Wala, sabi ko, love you, pare. Be, ano ba to? Ito mo ba? Picture frame. Picture frame. Listen to. Manuel Quezon yan. Talino ha? Dating presidente natin. Sabi sa inyo eh. Paano hindi mo naman makikilala yan? 20 pesos lang naman lang lagi na nahahawakan. Aba, pinaliringgan mo dito. Hindi. 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 Eh, ha? Si Manuel to. Pre, parang... Parang kung haircut ni ano, ha? Ha? Wala. Nakakatuwang ko lang. Sabi na. Di nalalayo yung itsura nila, oh. Eh, may Okay nga nabasa po, kasi akong libro tungkol sa buhay niya. Kaya, wala, umangal lang ako. Layog na ng lipad ng pinsang ko to, ha? Wala na pinagbababasa tagay tayo para kay Manuel, El! Oh, yan. Oh, pulutan pa. Halika dito, ikaw, papulutan. Eh, ako, let's check. Ito paborito ko. Ito paborito ko. My fellow citizens, there is one thought I always want you to bear in mind, and that is
that you are Filipinos, and the Philippines are your country, and the only country God has given you. You must keep it for yourselves, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Kaya pa? Tubig. Kaya pa? May demolition! Bilisan nyo! Ay, Mga pulis! Ay! Be, maiwan ka dito ha! Hindi ka sasama, pota! Hindi! Binyag pa naman ng baby. Binyag ng baby mo. Ba't kasi sama-sama? Tangin na kababae mong tao. Kasama ako pa sa bata! Ay, hindi, hindi! Sa ngayon, Mike, napilitang iatras ng demolition team ang plano nilang ma-evacuate itong area dahil na rin sa pagsiklab ng gulo ng emosyon at galit ng mga nakatira dito. Ang mangyayari, Mike, ay magkakaroon ng panibagong pag-uusap ang magkabilang panig. Mike? Kuya Gimo! Pakibukas naman yung gate, oh! Gabi na! Oh! Ano, kumusta yung binyag? Wala ka man lang bang Oy! Kinakausap, putik! Walang galang talaga to.
Sinasabi ko na nga ba eh. Carla, nangako sa akin si Andres. Patay na ho si Papa. Ako na ho namamahala sa mga iniwan niya. Pero may pinirmahan kaming kasunduhan ng papa mo. Ano ang pinirmahan na kasunduan? May kopya mo kayo? May interesadong bumili sa lupa, magtatayo ng low-cost housing. Maraming makikinabang. Hindi lang kayo. Mahiya ka naman sa papa mo, Carla. Hindi yun ang gusto niyang mangyari. Kayo ang mahiya sa pamilya namin. Matagal yun ang inaabuso ang kabaitan ni Papa. Tapos na yon. Kailan mo ba balak umuwi? Kahit sa darating na Sabado po sana, Chong. Gusto ko makita yung pamilya ko eh. Medyo problemado po kasi yung lupang sinasaka ni Itay. Sige. Pagpapaalam mo kita kay attorney. Salamat, Chong. Babalik din po kagad ako sa Lunes. Ano ito? Ginawa ko lang po. Ruben! Ruben! May naghahanap sa'yo. Sino? Ewan, kilala ka eh. Ba't biglaan naman yata yung uwi nyo ng probinsya? Pare, hindi na kami pwede dun eh. Nagkakagulo na sa squatter eh. Pinag-iinitan na kami eh. Delikado pare sa mga bata eh. Di, alis namin. Pero, hindi kasi talaga kayo pwede dito, pare. Pare, baka naman pwede kahit isang gabi lang. Bukas na bukas, alis din kami. Nakabili na kaming ticket. Ikay, Bebs, pakita mo yung ticket. Sige. Pero hanggang bukas lang yan, ha? Pag nahuli tayo dito, pare-pare tayo mawawala ng trabaho. Salamat, Kuya Gimo. Pagpasensyahan nyo na lang muna dito, ha? Magsiksikan na lang muna kayo. Naku naman, Ruben. Okay lang yun. Sanay naman kami sa siksikan. Salamat, ha? O, dito. Dito nyo na pahigayin si Inang. O, dito lang muna kayo. Masasara lang ako ng bahay. Sige po. Salamat, pre. Morris ba pinakain niyang bata?
Oh. Pre, salamat ah. Kay Kuya Gimo kayo magpasalamat. Talaga bang uwi na kayo ng Sambales? Yeah. Ang mangyayari sa amin dito? Anong balak niyo doon? Bahala na. Subukan ko magsaka ulit. Alam, problema naman dyan sa Zambales. Lahat na lang ng bagyo. Dumadaan. Kalaban namin dun, bagyo eh. Tangina. Ikaw, kailan ka uwi? Hindi ko alam. Siguro uwi muna ako sa Quezon sa Sabado. Problema yung lupang sinasaka ni Itay doon eh. Gusto nang kunin. Tangin na buhay natin to, no? Lahat lang tayo, tangin na parang squatter sa sarili natin, tangin ng bayan. Kuya, magka-alas 9 na, oh. Tara, Uy, bisa mo. Pare, saglit lang kami sa labas, may bibilin. Nga bukas, kailangan baon. Samahan ko na kayo sa gate. Talaga wala na ba tayong magagawa? Tay, abogado na ho mismo nagsabi sa atin, hindi kayo nabigyan ng kopya ni Mang Andres ng kasunduan na pinirmahan ninyo. Malinaw na wala tayong pruweba. Nay! May tao! Mga puta ka na ninyong magnanakaw! Sa susunod, sasabihin mo sa tatay mo, huwag siyang masyadong matapang. Para sa susunod, di siya mapuruan. Mga walang hiya kayo! Alam mo na pag-isip-isip ko, Ben. Pag ako meron 100 million, hindi ako na lang bibili ng lupang ito. Ang tagal ko na rito eh. Para na rin nakatira na ako dito. Hindi na ako maghanap ng sikyo. Ako na magbabantay. Anong oras na ba? Kanina pa umalis sila Etang, ba't kaya hindi pa bumabalik yung mga yun? Ang problema? Ako na. May kukunin din ako sa guardhouse na lang. Una ka na. Abot langit ang hinagbis ng mga kaanak ng 4 na biktimang nasawi sa sunog dito sa North Triangle. Ayon sa mga nakausap ko, pasado alas 11 nagsimula ang apoy na galing di umano sa isang bahay na inabandona. At ang suspetsa nga ng mga taga rito ay ang dating nakatira sa bahay na to. Ang siya rin may kagagawan sa sunog na ngayon ay tumutupok sa maraming kabahayan dito sa squatters area. Anong nangyari dyan? Paano siya? Anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Kayo ba may kinalaman doon sa sunog? Hoy! Hoy! Huwag ka dito eh! Bawal ka! Sino ka? Bawal ka dito eh! Kuya Gimo! Kuya Gimo!
Tumawag na ko ng pulis. Sige na. Okay, sige. I'll get back with you. Alright. Ma'am, saan po dadalhin ito? Ano yan? Isama mo na yan sa bodega yung mga yon, di ba, lalagay? Isama mo na yan, ha? Susunod po, ma'am.
Pasensya na ho talaga, Chong. Sana naman ho hindi nila kayo sisiin. Nangyari na nangyari. Mahalaga, hindi ka napahamak. Ingat ka sa biyahe mo, ha? Kamusta mo na lang ako sa pamilya? Doon na muna si Itay kina Tia Emmy sa Candelaria. Doon na lang muna siya magpapagaling. Paano daw itong lupa? Ruben, hindi ka ba napapagod sa pagdampot ng mga dahon sa pool na yan? Parang wala naman kasi katapusan ng paglagas ng mga dahon sa puno na yan. Ganun ho talaga, ma'am. Kapag nalaglag, tadamputin, lilinisin, tatapon. Sa ngayon, ang katiwalang si Ruben Manalo ang siyang solong nagbabantay at nag-aalaga ng bahay. Masinop si Ruben sa trabaho, masipag, alagang-alaga ang bahay na huling tinirhan ni Manuel Luis Quezon sa Pilipinas. Isa lang ang bahay na ito sa mga alaalang naiwan ni Quezon sa atin. Nung ipinaglalaban niya ang pagiging Republika ng Pilipinas sa mga Amerikano, sinabi niyang mas gugustuhin niya ang isang Pilipinas na pinapatakbo ng mga Pilipinong parang impyerno kesa sa isang bansang pinapatakbo parang langit ng mga Amerikano. Dahil kahit gaano man daw kasama ang magiging gobyerno ng Pilipino, maaari naman natin itong baguhin. Sa dami ng gulo, away, korupsyon at problema sa kredibilidad ng ating gobyerno sa ngayon, malinaw na parang impyerno nga nating pinapatakbo ang ating bayan. Ang tanong, kaya nga ba nating baguhin ito katulad ng sinabi ni Quezon? Iniwan sa atin ni Manuel Luis Quezon ang isang republikang malaya sa kuko ng mga dayuhan. Tayo ngayon ang nagsisilbing katiwala sa demokrasyang ating tinatamasa. Marahil ay kung tutularan natin ang katiwalang si Ruben Manalo, masipag, masino at mukhang tapat sa kanyang trabaho, may
May pag-asa nga sigurong mabago natin ang impyernong nananaig sa pagpapatakbo ng ating bansa. My fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, that the Philippines are your country and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Your country is a great country. It has a great past and a great future. The Philippines of yesterday are consecrated by the sacrifices of life and treasure of your patriots, martyrs and soldiers. The Philippines of today are honored by the wholehearted devotion to its cause of unselfish and courageous statesmen. The Philippines of tomorrow will be the country of plenty, of happiness and of freedom. A Philippines with her head raised in the midst of the West Pacific, mistress of her own destiny, holding in her hand the torch of freedom and democracy. A republic of virtuous and righteous men and women, all working together for a better world than the one we have at present.